Mula sa Metro Manila na kung saan dineklara ng pamahalaan ang mga lugar nila na danger zone, danger area, ay nilipat sila sa isang relocation site dito sa Montalban. Kasi nga galing kami sa isang komunidad na informal dito sa syudad, parang tiningnan namin as final destination na namin or yung komunidad na yon, dito lahat kami. Dito na kami mag-uumpisa lahat, parang bagong buhay na to para sa lahat, bagong pag-asa. Ito ay lingid doon sa inaasahan nila. Sapagkat ang lugar ng relocation site na napuntahan nila ay yung lugar na kung saan nakaranas sila ng mga pagbaha. At diniklara na mayroong fault line na malapit sa lindol. When Christian Aid offered us an opportunity to respond to the plight of urban poor communities severely affected by Katsana, we took spirituality and integrated this in the building of resilient communities. Matagal na sa tradisyon ng SPI na ginagamit yung tinatawag naming seed soil o binhi lupa na framework. Yung seed, yung na nasa kaibuturan natin, ito yung ating diwa, yung pagdadalisay ng ating pagkatao. Binhi, ito yung yung deepest, purest aspiration ng bawat tao. Nasa sa ating lahat to. Ito yung ating mga pangarap, ito yung ating mga kagustuhan sa buhay na merong pinaka-masinop at sincere na intention para sa sarili at para sa lipunan. It stands for why we get up every morning. It stands for that which gives us energy to continue despite opposition or even failure. Ang lupa naman, ito yung environment, ito yung condition na sana ay mag-a-allow dun sa tao para ilabas itong ganitong binhi. It is about the forces outside and around us that exert influence on our person and communities. Bukod doon sa nakita namin yung potensyal nila na matuto at yung dedikasyon nila sa kanilang mga posisyon, naobserbahan namin na dapat itong malinang, katulad ng pagbibigay ng mga leadership training seminar, ng community organizing trainings, ng pagpapatatag sa kanilang samahan sa pamamagitan ng mga team building. When we say nurturing the seed, we mean challenging and inspiring the people and organizations to make their vision, mission, life purpose, and dreams more inclusive and with preferential option for the poor. Panahon po kasi ng Undoy. Dati po akong biktima. Nandun po yung takot ko po. Yung pag nandyan na po yung konting ulan lang po, hindi na po ako makatulog. Pero po nung naano po ako doon sa nasama po ako sa community ng DRR po, doon na po nawala yung takot ko po, nagkaroon na ako ng lakas po para mismo po ako makatulong sa kanila. Matapos nung Undoy, nagkaroon pa po ng ibang pagbaha, pero hindi na sa lugar namin. Kasi nga po, dahil po maswerte po kami na nabagsakan po kami ng mga tulong sa pamamagitan din ng mga training at seminars, kaalaman sa paghahanda. Nagamit po namin yon. Nakalikha po kami ng isang contingency plan. At nung may nagdaan pong 2 bagyo, 3, Typhoon Chedeng po ata yun, tsaka Palcon, bumaha po sa ibang lugar. Pero
yung pagbahang pong yun ay hindi nakapekto sa amin dahil yung mitigation team po namin ay nakakipaglaban at nagawang iligtas yung community namin. May kakayanan na po ang mga tao, kaya na po harapin lahat ng mga kalamidad o ano pang darating doon sa suburban na paghandaan na po lahat yun. Yun nga yung sinasabi ko na nung araw hindi mo matawag yung isa. Ngayon, isang ikot na lang po ng mga kabataan o isang ikot na lang ng isang miyembro ng HOA doon o isang miyembro ng simbahan, nandyan na po lahat, nagsama-sama na po lahat. Bago kami tumapak dito sa lugar ng suburban, isa sa binabalikat nilang suliranin ay yung problema sa pag-oorganisa ng mga grupo ng mga tao. Merong suliranin sila katulad ng pagkakahiwa-hiwalay sa paniniwala sa politika at papaano may isasaayos ang ugnayan ng relasyon ng bawat grupo. Mahirap magsama-sama sa isang na mayroong mga galit sa puso. At saka sa pamamagitan nga ng pagka-attend namin lagi ng mga ganitong activities, kagaya ng SOS, parang nawala na yung mga pain na sama ng loob sa kapwa, sama ng loob sa bawat isa. Ang gusto ko mangyari kasi magkaroon kami ng unity. Ngayon po na nagkaroon ng DRR, dumating yung SPI, yung iba po sa amin naging bonded, naging friends, naging magkaibigan. Dati po, pag nagkakasalubungan, nag-aangasan, nagtataasan ng mga kilay, pero po ngayon nagbabatian na. Pagdating naman po sa tao, sabi ko nga po, nawala na po yung tinatawag nating factionalismo. Wala na yung bata ka ni ganito or bata ka ni ganyan. Mas na-identify na namin yung sarili namin bilang taga-suburban. Mas na-identify na namin ang sarili namin na kami pala ay katiwala na ng lugar na to. Na kami pala ay nagtutulungan hindi dahil may nag-utos sa amin o dahil may hinihintay kaming kapalit. Kami ay nagtutulungan na ngayon dahil alam namin, yun yung dapat pala talaga namin gawin. Yun pala yung natural sa amin. Yun yung dikta mismo ng sarili namin kung ano yung nasa loob namin. Maganda dito ay hindi siya naging activities lang, hindi lang siya project, nasimulan yung pagtatanong sa sarili. Ano ba ang role ko sa buhay? Ano ba ang role ko sa community? At ito kasi yung magsusustain ng kanilang gawain. Ito rin yung nagsusustain sa SPI para ipagpatuloy yung pagdadalisay ng individual at pagdadalisay ng mga organisasyon. Ang tubig na nagdala ng gaya ng Undoy ay siya kaparehong elemento lang pala ng tubig na nasa loob ng sila pupunan ng isang ina na yun, nagsusustain, nagbibigay ng nutrisyon sa bata. Gusto ko pong maging yung tubig na yun. At ang isang patak po na tubig na to ay nagdanais po na bumalik sa sisidlan na kung saan andun yung mga kapwa ko tubig. At yung sisidlan po na yun yung tinatawag kong komunidad.